nagpaabot sa atin ngayon, no? Si BBM daw ay buhay. Pasalamat tayo mga idol dahil hindi po laruan, no, ang isang tao. Hindi po laruan ang isang buhay. Napakahalaga po ang buhay ng tao. Kaya marami ngayon ang nagpaabot sa atin guys dahil naguguluhan sila. Nais nila itanong sa ating kaibigan kung alin daw dito ang totoo, buhay o patay. Ito ang masabi ko mga idol, wala kaming sinabi doon na masama, wala kaming sinabi doon na patay. Ang sa atin nandito, kung ano man po ang ipapasya ng kanilang pamilya, kung ano po ang katotohanan na ipapaabot, hintayin po natin ang tamang panahon. Hindi pwede tayo ang manguna. Kaya kung sino man po ang magpakalat pa ng video, issue ngayon tungkol po kay BBM, hintayin na lang natin kung alin po dito ang totoo. Kasi may sinabi si Linyo na may isang babae magpapatunay. Siguro si Claire Castro, di ba? Kaya itanong natin sa ating kaibigan ngayon patungkol po dito dahil po marami ngayon ang usap-usapan dito sa social media na yung mga nagpakalat ng fake news ay kakasuhan. Ito po ang tandaan ninyo noong panahon na hindi pa nagiging presidente si BBM, marami ng issue patungkol na si BBM ay hindi totoo, no? Ang totoong BBM ay patay na daw. Yun. Kaya marami talagang mga paabot, natatakot, baka may nangyaring ganyan ganon, no, nasa ospital o namatay, baka maggawa na naman uli sila ng mga impostor, o di ba? Yun po ang ipinapaabot din sa atin, kaya bantayan din po natin yan. Kasi ang mahirap ikumpara sa mayaman, ang mahirap walang magagawa, ang mayaman maraming magagawa, kaya magkaiba talaga ang tao. Kaya ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Itanong natin kay kaibigan, alin po ba ang totoo? Kaibigan, nako, may nagpaabot po, buhay na si BBM. Tama. Oo, pasalamat tayo, buhay. Dahil hindi po talaga hayop ang tao. Oo, napakahalaga po talaga ang buhay ng tao mga idol. Pasalamat tayo kung totoo man itong balita. Di ba kaibigan? Oo nga, wala kaming sinabi na patay si BBM. Ang sinabi namin doon, maghintay tayo, huwag natin pangunahan ang pamilya. Masasaktan din sila kapag ganyan po ang issue. Yun po ang ipinapaabot namin. Yung nagpaabot sa atin ngayon, idol, sinabi ng ating kaibigan, no, mabubulgar po yan sa tamang panahon. Kung magpapakita si BBM sa ngayong buwan na to, ibig sabihin buhay, di ba? Yun po. Tama. Kung patay, hindi yan magpapakita. Kung aabot ng isang buwan, sinabi ng ating kaibigan, may mga ginawang kababalaghan. Yun po ang aming ipinapaabot. Oo nga. Tulad ngayon, napakarami ngayon ang mga balita, sabi ng ating kaibigan, na ang mga nagpakalat sa issue, fake news, ay kakasuhan. Pero ang problema dito, may ibabato din po ang mga nagpakalat ng issue dito. Ipakita ninyo sa live. Oo. Yun, sa Senado. Kung nagpapakita siya ngayon, ito po ang masabi natin na buhay. Pasalamat tayo mga idol na hindi po patay. Dahil alam niyo naman po ang buhay ng tao napakasagrado. Hindi po pwede yan na ganun-ganun lang, di ba kaibigan? Oo. Alam po ninyo, kahit maraming hindi nagkakagusto ni BBM, siya man po ang pinapaupo ng Panginoong Diyos sa atin dito sa presidente. Respetuhin na lang natin. Hintayin po natin ang tamang panahon kung sino ang maningil sa kanilang ginagawa. Kung mayroon mang labag sa kanilang ginagawa sa taong bayan. Yun po ang sinabi ng ating kaibigan dito mga idol. Basta wag na lang sana magpakalat pa ng issue. Dahil siguradong mapapahamak talaga ang mga magpapakalat, lalo na mga mahirap. Pero kung mga bigatin, hindi, labo, hindi talaga matatablan din.
Oo, mga idol, sinabi ni Linyo. Ang sinabi ng ating kaibigan, sana ang mga supporters ng Duterte, supporters ng mga BBM, Marcos, mag-peace ba, magkaisa. Yun, yun po. Wala kaming sinabi na si BBM ay patay. Ang sinabi namin doon, hintayin natin ang tao na magbubulgar sa katotohanan. O, di ba? Tulad ngayon, masasampahan daw ang nagpakalat. Iwan ko lang kung masasampahan. Ang gusto ko sana, unahin muna yung yung mga sobrang sama ang ginagawa. Tulad po ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakulong. Ano kaya? Tama. Kung may kasalanan si Sara Duterte sa kanyang ginagawa nung siya may ano pa siya doon sa DepEd, kasi sabi na iba nilustay daw ni VP Sara Duterte yung pera sa DepEd. Kung totoo yan, di nakulong na sana. Ipakulong ninyo. Oo, kasi nahihirapan ang mga tao, mga idol. Sobrang krisis, tapos ito pa ang nangyayari dito sa atin. Magpapatuloy po ang bangayan. Hintayin natin po ang tamang panahon kung alin dito at sino dito ang managot, karmahin. Si VP Sara Duterte ba o si BBM? Hintayin lang ninyo. Kasi ang gumagawa ng kasamaan, mga idol, talagang mapaparusahan. Yun. Kaya sinabi ko sa inyo ngayon, sa lahat ng magtatanong o sa lahat po ng mga magpakalat pa ng mga fake news o totoong news, wala pa rin tayong lusot. Kasi pwedeng lubagin yan, pwedeng itwist. No? Kahit katotohanan man yan, pwedeng itwist yan. Kahit fake man yan, pilit itinatama. Yan po ang hirap dito sa mundo natin, mga idol. Kaya tandaan po natin ngayon, hintayin na lang po natin, mga idol, ang totoong mangyayari. Ang sinabi ng ating kaibigan doon, may hula si kaibigan. Yun po. Na sana ay matapos ang kanyang pamumuno at sana maparusahan ang mga totoong salarin sa pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Yun po. Salamat, mga idol. Paki-report po pala kay Ghost Hunter 88 Fans. Hindi po yan sa akin ang Facebook. Scammer po yan, mga idol. Mga video ko ang ninakaw at mukha ko din po ang ginamit.